Hi guys! So for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano mag-setup ng isang bagong router. Sa video ito ay papakita ko sa inyo ang step-by-step na proseso ng pagmamanage ng inyong bagong router. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano gumawa ng straight-through cable na gagamitin natin sa ating mga routers. At higit sa lahat, ituturo ko rin sa inyo kung paano i-configure ang ating router para maka-access sa Wi-Fi. Pero bago ang lahat, dapat nating alamin kung ano ang isang router at kung paano ito gumagana. Ang router ay isang device na nagbibigay ng koneksyon sa internet sa ating mga bahay o opisina. Ito ay nagbibigay din ng network connections para sa mga computer, smartphones at iba pang mga devices. Tayo kukuha ng connection. Diba? Papunta dito. Tapos, kukonect dito. Yan. Ngayon, dumako na tayo sa proseso ng paggawa ng straight-through cable. Ito ay isang uri ng network cable na ginagamit para i-konekta ang router sa iba pang mga device tulad ng computer. Kunin natin ang network cable at putulin ito sa tamang haba. Siguraduhin tama ang haba para sa inyong paggagamitan. Gamitin ang wire cutter o stripper para tanggalin ang outer insulation ng network cable. Iwasang masugatan ng mga wire sa loob. Kapag natanggal na ang outer insulation, makikita mo ang mga colored wires na nasa loob. Ayusin ang mga wires base sa standard. Laging tandaan na dapat sa left side ang white-orange at nasa right naman ang brown. Hilahin ang mga wires ng maayos at i-align ang mga ito ng sabay-sabay. Siya. So, habang pinuputol na make sure na yung mga colors na yan ay hindi nag-rumble. Tapos, kung nakikita nyo to, itong pinakaloob, yun dapat yung nandun sa dulo na itong RJ45 para nasa papasok na natin ito. Pero lahat ng cable dapat nasa-shoot here. Dito makikita mo yan. Pasok na natin siya. Yan. Ayun. Shoot. Yan. Gamitin ang crimping tool para isuot ang RJ45 connector sa mga dulo ng network cable. Siguraduhin maayos na nakakonekta ang mga wire sa loob ng connector. Gawin ang parehong proseso sa kabilang dulo ng network cable. Gagawin natin ganito ay dalawang pirasong wire para isa dun sa modem at isa para dito ilalagay. Kapag ang inyong cable tester ay umilaw ng 1 to 8, ibig sabihin ay tama ang inyong mga ginawa at nasundan ninyo ng tama ang step-by-step procedure para sa straight-through cable. Tapos na tayo sa paggawa ng straight-through cable. Ngayon naman, dumako na tayo sa pag-configure ng ating router. Kung nakikita nyo, walang internet yung ating laptop. So, isa-set up pa muna natin to. Tapos, gagamitin natin yung mga materials na nakikita nyo, yung modem, tapos yung cord, at saka yung UTP cable. Kasi kukonekta natin doon sa modem kung saan kukuha tayo ng internet connection. So, unahin natin ikabit yung power cord yata yan or power cable. Yan, isaksak lang natin siya.
Tapos, isunod po natin yung UTP cable na isasaksak natin sa likod ng router, yung sa LAN 1, line 1 o LAN 1. Nandoon yan, makikita nyo. Tapos, ikakabit natin siya doon sa router na panggagalingan ng ating internet connection or yung Wi-Fi signal papunta doon sa router na isi-set up natin. And then, yung isang cable naman, ilalagay ulit natin, sasaksak natin sa likuran niyang router na isi-set up natin papunta dito sa ating laptop. So, yan yung ating i-configure para ma-set up natin yung internet. Yan, so kapag nasaksak na natin siya, antayin lang natin siya na mag-ilaw. Ayan, so pag nakita nyo na yung tatlong ilaw na yan, ibig sabihin, ready na siya for ma-set up. Ang next naman natin gagawin ay Buksan ang web browser at i-type ang default IP address ng router sa address bar. Ang default IP address para sa mga TP-Link routers ay karaniwang 192.168.0.1, subalit depende ito sa modelo ng router. Maaring magbago ang default IP address depende sa version o konfigurasyon ng router. Pagkatapos ng pag-enter ng IP address, lalabas ang login page ng router. Ilagay ang default username at password ng TP-Link router. Karaniwan itong admin para sa parehong username at password. Pindutin ang login o enter para magpatuloy. Sa dashboard ng router, mag-navigate ng mga settings. Maaaring magkaroon ito ng mga kategorya tulad ng wireless settings, network settings, o advanced settings depende sa version ng router. Sa wireless setting, maaari mong i-customize ang network name at password ng iyong Wi-Fi network. Siguraduhin i-save ang mga pagbabago pagkatapos. Sa security setting, maaari mong iset ang mga seguridad ng inyong network tulad ng WPA2 encryption para sa mas ligtas na koneksyon. Pagkatapos mo i-customize ang mga settings, siguraduhin i-save ang mga pagbabago bago mo isara ang browser. Maaari mo nang i-test ang iyong internet connection sa pamamagitan ng pagbukas ng web browser at pag-browse sa internet. At ang panghuli, ituturo ko sa inyo kung paano mag-connect sa Wi-Fi gamit ang inyong smartphone. I-open ang Wi-Fi setting ng inyong smartphone at hanapin ang network name ng inyong router. Ilagay ang password na ating naset sa ating router. Pagkatapos makumpleto ang mga hakbang na ito, magkakaroon na ng access sa internet gamit ang Wi-Fi. At dito nagtatapos ang step-by-step procedure ng pagmamanage ng ating mga router. Sana may natutunan kayo. Kung kayo ay may mga katanungan, huwag mag-atubiling mag-comment sa video ito. Thank you!